Mga tropa, bago tayo magsimula, hihingi lang muna sana ako sa inyo ng tulong na sana ma-reach natin at makuha ko yung YouTube bonus, mga tropa. Kaya naman, kung meron kayong bibilihin ng mga materials or mga cellphone or kahit na anong bibilihin ninyo sa online, na bibilihin ninyo sa Shopee, sa Lazada, baka maaaring dito na lang kayo mag-open ng Lazada ninyo kahit na hindi ito yung mga product na bibilihin ninyo. I-click nyo lang yung kahit na anong product dito para mag-open yung inyong mga Lazada or Shopee, or kung eto naman mismo yung pinaka-product na bibilihin ninyo, mas malaking points din yung mga makukuha ko dyan. Kaya mga tropa, tulong nyo na to sa akin para syempre ganahan rin tayo. At dahil sa pagbili ninyo ng mga product at mga paggamit ng link, susustain natin yung channel natin at syempre sinisipag tayong mag-content. Anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment niya sa atin 3 or 4 days ago na yung comment niya. Shoutout natin siya, si Christine. Sabi niya dito sa comment niya dito, magkano naman ang singil mo sir pag may nagpapaprint ng 10 picture sa iisang long bond paper at ikaw pa ang nag-search sa Google? Mga tropa, sa totoo lang, matagal ko nang ginawan din ng content to. Anyway, i-update na lang din natin dahil 2026 na. I-share ko rin sa inyo magkano yung singilan ko sa mga ganyan or sa simpleng text, sa simpleng puro short, puro A4, puro long, or ilang mga picture yung ilalagay natin, or yung tayo yung magre-research, tayo pa yung magka-copy and paste, tayo pa yung mag-e-edit, tayo pa yung magse-search. Ayan mga tropa, i-share ko yung aking singil. At mga tropa, inuulit ko, hindi tayo pare-parehas ng mga skills, hindi tayo pare-parehas ng kakayahan, hindi tayo pare-parehas na merong permit. Yung iba syempre walang permit, yung iba nangungupahan pa, and syempre tayo hobbyist lang tayo, nasa bahay lang tayo, 'di ba? So, maaaring hindi nyo magamit yung sasabihin ko, pero pwede nyo ring pagbasihan. At syempre kung meron kang business permit, medyo dadagdagan mo yung pagsingil-singil mo rin dyan para syempre maabot mo yung renta mo dyan, maabot mo yung pagbabayad mo ng business permit, 'di ba? Anyway, simulan muna natin sa simpleng text lang. Again, ngayong 2026, ang singil ko sa A4 ay 6 pesos pag pure text lang, yung puro ganyan lang. Isang buong bond paper yan. Kahit na konti yung pinaka-print, 6 pesos ko siya sinisingil. Syempre, i-double check nyo kung naka A4 talaga yung pinakasukat nung pinaka-layout, 'di ba? So, dito nyo yung i-check, A4, ganyan yung itsura niya. And syempre, kapag normal lang, kapag ka letter lang, ang singil ko doon ay 5 piso lang. Ano ba yung letter size? Ayan yung 8.5 by 11. Ganyan naman yung itsura niyan. So, nagdagdag lang ako ng piso sa A4 kasi iba-iba yung presyo ng mga bond paper kung short, A4 at long. So kapag ka long naman or yung tinatawag nga na legal, and syempre dito sa atin sa Pilipinas, yung size na legal ay 8.5 by 14 talaga dapat siya. Pero nga sa Pilipinas, para makatipid yung mga negosyante, ang ginagawa 8.5 by 13 na lang yung pinakasukat ng legal size. So sa akin, 7 pesos ang singilan ko ng legal size na 8.5 by 13 yung pinakahaba niyan. So hanapin nyo lang dito yung legal size. Kung wala, mag-set up na lang kayo ng additional dito na legal size. Pero syempre, ayan nga, pag long, ganyan. 'Di ba? So, 7 yung singil ko dyan kapag text lang. So, tatandaan nyo lang palagi, nagdadagdag lang ako ng piso at 2 piso naman kapag ka long. So, papaano naman kapag mga resume, kagaya ng mga nakikita ninyo dito? Syempre, mayroon siyang konting colored. Kapag ka ganito, short lang, and syempre may konting kulay para dito sa picture, 'di ba? Kagaya ng nakikita ninyo diyan, ang sinisingil ko na ngayon diyan ay 8 pesos. And syempre yung mga customer natin medyo nahihiya na rin kunin yung 2 piso pa, or syempre minsan binabayad na nila 10 piso dahil nagmamadali. 10 piso na yung nangyayari. Pero para sa akin, 8 pesos okay na ako dito, or dati nga 7. Nagdagdag lang ako ng piso mga tropa para syempre sumabay din tayo sa agos. Medyo nagmamahal din yung ink, nagmamahal din yung mga bond paper para kahit papano pumantay-pantay yung ating kitaan, 'di ba? Kasi 2026 na, kung 3 piso or 2 pa lang yung singilan mo diyan, hindi ko alam, 'di ba? So dito sa akin, kahit papano malapit-lapit ako sa school, and syempre dun sa mismong school mas mura, 'di ba? And syempre kapag kayo
yung mga kapitbahay namin ayaw nang lumayo pa dito na sa akin nagpapaprint, okay lang din sa kanila kasi na-accommodate ko naman sila ng ayos, and syempre dun sa maramihan na mura nga, and syempre dun sa iba hindi naman ganun kakapal yung bond paper, hindi naman ganun kalinaw yung print, 'di ba? Sa atin ang gamit ko ay dye ink sa mga documents. And syempre kung gustong mag-discount ni customer, kung marami naman siyang ipapaprint, sa pigment ko siya piniprint para kahit papano mura at nakakapagbigay ako ng discount. Sa discount, pinaka sagad na sagad ko na yung 3 piso kapag mga thesis type, yung puro text lang talaga. Pero syempre kapag konti lang yung ipapaprint, mga 20 or 30 plus, binibigyan ko lang sila ng discount. And syempre isipin nyo, nagkukonsume ka ng kuryente, ng internet, 'di ba? And yung computer mo and yung printer mo na binili, yung effort mo din, 'di ba? Lagi niyong i-consider 'yon. And kaya nga kayo nagnegosyo para kahit papano kayo yung masusunod. And syempre, presyo ninyo, negosyo ninyo. So, sana natatandaan nyo, no, kapag ka mga ganito na may konting picture, 8 or 7 pesos para sa akin, okay. And syempre, mag-move forward naman tayo kapag ka isahan na, halimbawa nga mga tropa, may nagpapaprint sa inyo na kapag ka nakita nyo yung pinaka-design, halimbawa, short mga tropa, 'di ba? Tapos, may ganyan, may konting picture. Para sa akin, 10 piso, okay na ako dyan. Kapag ganyan, tapos may mga text dito, 'di ba? Pero syempre, kailangan ipiprint mo na lang yon at wala ka nang i-edit pa. And when it comes naman sa i-edit pa, mamaya-maya natin yan pag-uusapan. So, ayan, pag puro text na ganyan, tapos may konting mga picture, basta yung kalahati, ayan, 'di ba, nanonotice nyo naman siguro na kalahati yan. Kaya nyo naman sigurong i-distinguish yan kapag ganyan. Ayan, kapag ganyan, 10 pesos ako dyan. Ayan, 10 pesos kahit may text dito. So, kailan siya magiging 15 pesos? Kapag ka naging dalawa na yung pinaka-photo niya. Kapag ka naging dalawa yan, naging ganyan. So, burahin lang natin yung text. Ako kasi wala akong pinakalistahan lahat ng mga pricing ko, mga tropa. Nasa utak ko lang yan. And kayo, kung medyo mahina kayong tandaan tong mga ganito, mag-take down notes na lang talaga kayo. Kasi ako, tinatamad ako ng maraming nakapaskil, mga tropa. Kasi sa totoo lang, dati, mga tropa ko, auditor ako sa isang private firm or kung ano mang yung pinakatrabaho ko dati, no? Yung mga maraming nakapaskil, halimbawa sa mga bangko or kung saan mang mga payment center or kung saan man, pinapatanggal namin yon kasi parang nakakagulo yon sa mga customer na pupunta sa inyo. And kung marami kang nakasabit dyan, sa totoo lang, hindi rin naman binabasa ng mga customer yan, tatanungin pa rin nila yan Okay lang naman magsabit ng mga ganyan, basta yung organize, hindi yung sobrang daming nakasabit. Kaya ako yung magsabit-sabit ng ganon. Kaya pag may nagtatanong sa akin, kuya, magkano pa print, titignan ko muna yung design niya, tsaka ako sasabihin, and kapag umokay siya, tsaka ako ipiprint yung pinaka-design niya, di ba? Yung pinaka-files niya. So again, kapag ganito, para sa akin, 15 pesos to. So kung A4 naman, yung magpapaprint na sukat, kagaya ng sinabi ko, additional piso lang ako. Di ba? And kung long, additional 2 pesos. And nasa sa inyo kung magsi-same na lang kayo na 15 pesos, nasa sa inyo yan. So kailan ako magdadagdag? Magdadagdag lang ako at sisingilin ko si customer ng 20 pesos kapag super full yung pinaka-bond paper. Kapag ganito, yung punong-puno talaga ng ganyan, yung ganitong kalaki. Ayan, so nai-imagine nyo ba? Yung ganyan, yung as in punong-puno talaga. Ayan. At lalo na kapag borderless, 20 pesos yung sinisingil ko doon. Kapag A4. Okay na ako dun sa 20 pesos na borderless sa mga bond paper, and syempre, usually sa pigment ink ko yan piniprint para kahit papano, makatipid din ako, 'di ba? Syempre mahal kapag original ink. Yun nga lang, 'di ba? Mas makakatipid talaga ako at okay na ako dun sa 20 pesos na yun. Kasi may mga customer na borderless yung mga design nila. 'Di ba? And magugulat 'yan kapag kinuha nila na may mga border kapag hindi mo binorderless. Ako, lagi kong pinapaliwanag, kaya kayo mga tropa, sana matuto kayong magpaliwanag sa mga customer ninyo bago kayong mag-print. Huwag kayong tira ng tira, mga tropa. Huwag kayong print ng rekta. And syempre, kung meron kayong mga babaguhin or editing, antabayanan nyo lang yung tutorial natin na to. So, nandito pa lang tayo sa full. 20 pesos yung singil ko ng ganyan. Nasa sa inyo kung gagayahin ninyo, and kung namamahalan yung
customer ninyo, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang mga tropa, isipin nyo, 2026 na tapos magmumura pa kayo ng mga singil-singil ng ganyan. Alam nyo nung nag-aaral ako dati, pigment ink pa yung pinaka ginagamit or yung mga local pa nga na mga dye ink. Ang liit lang ng print ko tapos 15 pesos na yung singil sa akin ng ganyan. 'Di ba? Tapos nagre-rent pa ako, 'di ba? And syempre, kapag hindi ko natapos yung pag-rent ko doon, mag-i-extend pa ako additional, 'di ba? So, ayun, sana na-gets nyo, no? Again, kapag ka isa lang, 10 pesos. Kapag ka dalawa, syempre, 15 yan. Pagka full na full, 20. Ganun yung singilan ko. Wala akong pakialam kung magagalit kayo or namamahalan kayo, basta ayun yung presyo ko. And syempre, yung mga customer ko rin naman dito, okay lang para sa kanila. And kung ayaw nila, welcome silang magpunta sa ibang mga shop dyan, 'di ba? And ewan ko kung i-entertain sila na may mga edit. Minsan nga, pinifree ko na yung mga editing na ganyan. So, eto na mga tropa, papasok na tayo sa mga editing. Lagi ninyong titignan yung mga design ng mga customer ninyo kung pantay, para kahit papano, simpleng tulong nyo na lang din yan sa mga estudyante, 'di ba? Kapag konti lang naman yung i-edit, ilibre nyo na, 'di ba? Pero kung sobrang dami na, sabihin nyo sa kanila, sabihin mo, boss, okay na ba to? 'Di ba? Kasi sabihin mo, hindi pantay yung ganito. Kung isa lang, ayusin mo na lang, ilibre mo. Pero kung ang dami na, tapos sasabihin sa'yo, boss, pwedeng pa-edit, dun ka na magdadagdag ng additional 5 to 10 pesos kung konti lang, 'di ba? Halimbawa, 5 pages, so add ka lang ng 5 piso, pa-add ka, sige boss, add ka na lang ng 5, edit natin, add ka na lang ng 10, edit natin, 'di ba? Pero kung medyo ipo-proofread mga tropa, yung tipong iisa-isahin, ako nagpapadagdag ako doon ng 50 to 100 kasi talagang iniisa-isa ko siya. And syempre, kung ayaw magdagdag ng customer ninyo, di sabihin ko, i-double check muna nila para hindi na sila magdagdag. And syempre, alam ko naman na minsan, yung mga nagpapaprint sa atin or sa akin, hindi naman ganoon kadamihan yung pera nila. Kaya sinasabi ko sa kanila na okay lang, sige, balik muna kayo, antayin ko na lang kayo. Kapag maraming tao, uunahin ko na kayo. 'Di ba? Ganun yung mga galawan, hindi yung sasabihin nyo, sige, balik mo lang kayo, hindi yung mga ganon, no? Bigyan nyo sila ng konting pagsingit, 'di ba, no? Sige, balik na lang kayo, tapos uunahin ko na kayo kagad, 'di ba? Kapag okay na, double check nyo lang maigi, 'di ba? So, ganun yung ginagawa ko. 50 to 100 kapag sobrang dami na, kapag mga thesis type mga tropa, minsan hindi pantay-pantay yung spacing. And syempre, kapag ine-edit mo yung files nila, dapat nasa tabi mo yung may-ari ng files na yon or yung team nila or yung grupo nila, 'di ba? Para makita kung ano yung mga i-alterate mo, yung mga babaguhin mo, 'di ba? So, ganun. So, kapag kasimpleng text lang, again ha, 10 to 5 pesos. Kapag sobrang rami na, 50 to 100, nasa sa inyo, nakadepende yan sa skills ninyo talaga, 'di ba? So, eto naman, dito muna tayo magtungo. Meron akong customer kanina na teacher siya, at kagaya nga nung nag-comment dun sa atin, magkano nga daw yung singilan kapag ka 10 yung picture, tapos ikaw yung magpiprint, ikaw yung mag-edit, ikaw yung magsa-search. Mga tropa, sa totoo lang, walang eksaktong presyo. Nakadepende yan sa kakayahan ninyo, sa pag-uusap ninyo ng customer, kung gaano mo ibabalue yung skills mo sa pag-offer sa customer mo. Ako, kung nakikita ninyo dito, no, sabi nung customer ko na teacher, no, sa short ko daw siya ilagay yung mga picture, pero i-print ko siya sa long na bond paper. Eto yan, nagpiprint pa nga ako dito mga tropa, ang dami nito. 50 page yan or 30 page ata siya kung hindi ako nagkakamali. Ayan o, 29 page pala. Ayan, may piniprint ako sa long. And syempre, additional 2 pesos yan kapag long, pero sa short lang siya nakalagay talaga. So kapag ganito, depende sa pag-uusap ninyo. So sa akin, siningil ko na lang si madam ng 300 para sa research, pag-edit. And syempre, iba pa yung presyuhan sa print. So, pinrint ko siya sa long. So, kung natatandaan ninyo, kapag ganito, ang singil ko dyan ay 15 pesos. So, magiging 17 pesos na yung print ko dahil sa long ko siya pinrint, 'di ba? Kasi short nga lang yung inedit natin dito kasi parang ipe-present pa niya to may gagawin pa yung pinaka teacher nito mga tropa. Pero gusto niya i-print sa long. Additional 2 pesos lang 'yon. At take note ha, magkakaiba rin tayo ng materials na gamit kaya ganito yung singilan ko. Ang gamit ko dito ay 100 GSM na long.
medyo may pagkakapal siya. Kasi parang ipapalaminate pa ata to nung customer ko, kaya dito niya pinaprint. Ayan, makapal yan. 100 GSM yan. And syempre, iba ang presyo ng 100 GSM. Parang 500 pesos ang isang rim ng pinakalong na 100 GSM or mas mahal pa. Depende sa brand. Ang brand netong sa akin, parang Paper One ata. Hindi ko na maalala kasi nasira yung pinakalalagyanan. 'Di ba? So, again, eto no, 30 page or 29 page, siningil ko lang siya dito ng 300 sa editing and sa search. Para sa akin okay na yun kasi kahit papano naman nagsisimula pa lang yung teacher na nagpa-print sa akin neto para sa kanya mga student na nagte-therapy. Alam niyo naman siguro yung mga nagte-therapy na mga bata, yung mga sabihin na natin na may special child and syempre yung mga may something, 'di ba? Ayan, tine-therapy nila tungkol sa emotion yung sinearch. And syempre, kahit papaano may alam-alam din naman tayo sa mga ganito, no? Ayan, so approved naman yung teacher na kung sino yung nagpa-search sa atin dito. Ayan, okay naman. So, ayun, ganun yung gagawin ninyo. Depende sa inyo kung gaano nyo ibabalue yung time. And eto, parang halos wala pang 30 minutes ko siya ginawa. Okay na sa akin yon and mabilisan lang din naman yung ginawa ko dito. Syempre mabilis yung internet din natin. Kahit papano, sulit na ako doon kasi iba pa naman yung presyo ng printing natin neto. 'Di ba? Okay lang ako doon. Solved na ako doon mga tropa. So kung ikaw, etong nag-comment sa atin, ikaw pa yung magsa-search ng 10 pictures sa long bond paper, ikaw pa mag-edit. Para sa akin, no, medyo sukatin mo ng additional 15 pesos sa pag-search. Kumbaga, parang mag-rent siya ng 1 oras ng computer and 10 piso sa editing. And syempre, ikaka-copy paste mo yan, di ba? Kailangan syempre mga maayos pa yung sukat, pantay-pantay pa yan. Pag aaksayan mo pa talaga ng oras yan, susukatin mo naman ng maayos yan dito, di ba? Yung presentable naman, hindi yung paste ka lang. Let's say, sabihin na natin na magpa-add ka na ng 25, eksaktong 25, plus printing, di ba? Kasi kung i-specific mo pa, pwede rin. Sabihin mo, add ka na lang ng 25, ako na mag-search, ako na mag-edit. Sabihin mo, 15 pesos sa time mo and 10 pesos sa editing, or simply sabihin mo ng add ka lang ng 25, 'di ba? So, kung isang page lang 'yon. Pero syempre, kung maramihan na, kagaya na itong customer ko ngayon, ayan o, depende na sa'yo. Ikaw na yung bahalang mag-calculate, 'di ba? So, yun na yun mga tropas, in yun na. Kung makikita naman ninyo, pantay-pantay yung sukat dyan, naka 4x6 to, kasi nung ipinakita ko to dun sa teacher, okay na daw yung ganyang sukat, no? Parang 4R siya, pero dagdagan ko lang daw ng ganyan, okay na. Ayan, pero sa long siya naka-print mga tropa. So, sumakto lang din yung comment ng tropa natin dito sa nagpagawa sa akin today. Hanggang ngayon nagpiprint pa rin yan. Ayun, no, malapit na siyang matapos, parang 9 minutes na lang. So ganun lang talaga yung ginagawa ko. Syempre, iba-ibang materyales, iba yung presyo. Kapag ka photo paper, mas mahal ang singilan. Kasi syempre, iba yung ink na maa-absorb nung pinaka photo paper, and ibang settings din yung kailangan mong ilagay doon, hindi plain settings lang. Pero i-share ko na lang din ng mabilisan yung settings natin dito, no, mga tropa. Ayan, pigment ink yung ginagamit ko dito, and hinay ko na siya mga tropa para malinaw. Kasi kung ipi-plain ko pa siya, medyo malabo dahil yung printer natin medyo luma na. Pero kung medyo bago-bago pa yung printer ninyo, pwede pa yang naka-plain tapos i-high nyo na lang or plain lang ng todo. At kung dye ink lang naman din yung gamit nyo, i-plain nyo na lang, lahat naka-plain. Pero para sa akin kasi naka-pigment ink ako, doon ko siya pinrint, 'di ba? Para malinaw at mas may intindihan ng mga estudyante, ng teacher na nagpa-print sa akin. Ganyan lang yung settings ko, 'di ba? Sana matutunan ninyo. I-print nyo na lang, i-post nyo na lang para makita nyo yung settings ko, 'di ba? So, when it comes sa singilan, ganun lang talaga yung ginagawa ko. Wala nang iba. Kung matagal na kayong nanonood sa channel natin, halos paulit-ulit lang yung content natin ngayon sa presyuhan, and time to time medyo nagdadagdag rin tayo, pero sa ngayon sa tingin ko magi-stay pa ako doon sa singilan na gano'n. And one time nakapunta nga pala ako ng BIR, no, nag-ayos ako ng BIR, nakita ko doon sa parang BIR na pinupuntahan ko, parang 25 pesos yung black lang, and doon sa labas ng BIR parang 10 pesos yung pinaka plain text lang na print, 'di ba?
nakadepende pa rin sa lugar talaga yung presyuhan nyo. So sana natutunan nyo yung i-share ko ngayong content. Usually naman pagka may mga nagpapaprint, ganito lang naman tandaan nyo, 7 or 8 pesos, pwede na yan, tapos mga text. And syempre, eto pa ha, kapag may mga konting kulay, halimbawa yung pangalan, may konting kulay, nililimang piso ko na yun, basta mga text lang talaga ng mga kulay-kulay. Para sa akin, okay na yun, yung konting-konti lang. Pero kung medyo pure mga kulay na, let's say na sabihin natin na ganito, ayan di ba may mga text, tapos iba yung pinakakulay niyan, siguro magdagdag na lang kayo ng 2 piso, hindi naman kayo siguro lugi noon. Halimbawa, kulay blue, 'di ba? May mga ganyan, 'di ba? Sabihin na natin 6 or 7 pesos, okay na siguro 'yon. Or kahit na 5 piso, sa tingin ko hindi pa na rin lugi 'yun kasi mga text lang naman 'yan, konti lang yung nakukonsume niyan sa pinaka-ink natin. Hindi katulad ng mga picture talaga, matindi talagang makakuha ng mga ink yan sa atin, 'di ba? Kapag ka mga ganyan, 'di ba? Kasi isang bulto 'yan isang pinaka solid na image yan. Lalong-lalo na naka-high settings pa ako. So, sa tingin ko, ayun na, dito na natin tapusin yung content natin. Sana nakatulong talaga to para sa mga nagsisimula at sa nahihirapan mag-pricing. Wala talaga akong pinaka-chart. Lahat kasi talaga yun nasa isip ko lang mga tropa at natatandaan ko lang yun kasi sobrang dali lang naman nun 'di ba? So, ayun na lang. Kung kailangan nyo ng mga template for printing business, pang stickers, message nyo lang ako sa ating Facebook page or kung kailangan nyo ng mga Canva. Again mga tropa, sana matulungan nyo ako na makuha ko yung YouTube bonus kasi napakalaking tulong neto para sa akin. Hindi naman ako ganun gayamanan and saktuhan lang yung pera-pera natin dito. Napakalaking tulong neto kung makukuha ko tong $1,250 na to kapag na-reach ko tong $5,000 na mga materials na mga binibili ninyo. Kahit hindi yung mga link na nakalagay dito, basta dito lang kayo mag-open ng Shopee or Lazada, okay na yun. Maraming salamat na doon mga tropa. At dito na nga natin tapusin to. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo